Sobrang late na upload na nga ito. Ito nga pala yung kasunod at kinabukasan ng aking part-time job. Hello mga mamshi sa Japan, ohayo gozaimasu! Nasabi ko nga sa unang video ko na hindi siya ginagawa ng pagkain o nilulutuan dahil ubento lang siya kapag gabi yung nabibili sa supermarket. At kapag umaga naman, ito naman yung breakfast niya. Di bale, prepare lang namin yung kanyang pagkain. At ito nga, inilalabas ko nga sa ref yung mga kakainin niya. Yung gulay, yogurt, saging, at tinapay. At may itlog pa nga palang kasama. Oo nga pala, ang mga Japanese nga pala ay ayaw nila ng malamig na pagkain o mainit na sabaw. Kaya naman, etong kape ay itatabi ko lang muna. Saka ko na nilalagyan ng mainit na tubig kapag naandyan na siya. Bago kasi mag-breakfast yun, pagkagising yun dumidiretso kasi siya sa toilet. Kaya naman habang naandun siya ay hinahanda ko na yung breakfast niya. Katulad neto, hinihiwa ko muna ng maliliit yung kanyang magiging salad at saka ko inilalagay sa malaking bowl. O siya, bago ko nga pala ipagpatuloy ito, meron nga pala akong isi-share sa inyo. Mahirap magbago kung sa sariling sikap lang, tama ba? Yung bang ilang beses mo nang sinubukan na nga kung hindi nauulit, na nga kung aayusin na ang sarili. Pero paulit-ulit pa rin nadadapa. Relate ka ba? Dahil ang totoo, ang pagbabago ay hindi kayang gawin ng lakas ng tao lamang. Kahit kaibigan mo o kahit sino man, hindi ito basta disiplina, hindi ito simpleng desisyon. Tama ba? Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag nakilala mo si Jesus Christ. Kapag nakilala mo siya, malalaman mong hindi ka niya hihingan ng perpektong buhay. Hinihingi lang niya ang pusong handang lumapit. Dahil sa kanya, ang bigat na matagal mo ng pasan ay unti-unting gumagaan. Sabi nga sa 2 Corinthians verse 17, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come." Hindi naman sinabing aayusin muna ang sarili bago lumapit sa Diyos. Sabi nga sa binasa natin, kapag nasa kay Kristo ka, doon nagsisimula ang pagiging bago. Lalo na kapag bibigyan natin ng oras at panahon na makilala talaga si Jesus Christ. Sabi nga din, i-meditate natin ang kanyang salita day and night. Dahil buhay ang salita niya, ito ay nagmamanifest. At naniniwala ako kapag accurate ang connection mo at nakakonect ka talaga sa kanya, ang posible ay nagiging posible at ang dating sugatan nagiging buo at ang dating talunan nagiging patotoo sa kanyang biyaya. Sana po naliwanagan po kayo. O siya, balik na po tayo dito sa aking video. At eto nga, habang kumakain ng breakfast yung aking alaga ay naglinis na ako. Pero bago yun, nagtanong muna ako sa kanya kung pwede ako maglinis ha. Siyempre, shih tzu rin naman sa kanya kung hindi ako magpapaalam, diba? Kahit alam ko naman na oo siya. Dahil siya rin naman ang nagsabi na pwede na ako maglinis habang kumakain siya. Para daw, maaga rin ako makauwi kapag sinundo na siya ng day service. Ito nga, dahil tapos na siya kumain, uminom na siya ng gamot at nagpalagay siya ng gamot para sa mata. At ito nga, nire-record ko nga yung mga ginawa niya. Kahit sa pagbihis din nga pala, ay kailangan din niya ng assistant. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, siya nga pala ay na-stroke. Di bale, yung kalahating katawan niya ay naapektuhan. Nakakatayo naman siya saglit, pero hirap din siya maglakad. Kaya naman lagi siya nasa wheelchair. O siya, hanggang dito na lang muna po. Salamat sa pagsama. God bless! He united me with the Father and justified me. He healed me and forgave me. Only Jesus, only Jesus.